Nako, walang nagbasa kahit isa. So guys, laging magre-review. And after this, meron tayong quiz regarding chapter 2. Ay na, yan, siguro kaya na yun ng 15 minutes. Naka-Google Forms naman. Okay, so yan, let's proceed. Clear pa naman. Okay, sige, yan. Thank you. Ayan, introduction to XML. Ayan, wait lang. Okay, so yan, si Miss Fatima na naman ang nag-prepare. Okay, so yan, in this presentation, ayan, ang itatakal natin is all about, yan, what is XML? Yan, XML and HTML. Yan, how is XML used pala? At saka, yan, XML tree structure. Kasama ang XML syntax, XML naming, and XML attributes. Okay, sino may idea na dito about XML? Pa-type ng 1 sa chat box. Wala pa kayong idea sa XML? Or narinig na ang word na XML? Ayan, meron na si Marjane. Si Marjane lang? Uy, makinig kayo dito ha. Alam kong wala tayong pasok today, pero pares tayo nag-a-adjust. Kasi bukas, wala na naman ako. Maghapon ako nga sa extension. Kaya magagawa niyo yung hindi niyo nagawa kahapon. Ngayon, magagawa niyo bukas. Pero may activity tayo bukas. Okay, pro lang daw. Yan, 1.5 daw si Jo Marie. How about the others? Kakalahati pa nga lang ang nandito. So, yun na, ginagawa ko ng way para tayo ay makapag-meet. So hindi ko naman ginusto na tayo ay mawalan ng klase. Kaya hopefully ay ma-appreciate nyo din. And yun, sana ay makinig pa din ang bawat isa kasi syempre, pag hindi nakinig, di walang natutunan. So, sana naman ang feedback ay hindi sa akin. So, parehas tayong gawin ng part natin, ha? Para kayo ay matuto pa din, ha? Okay? Okay, so let's proceed again. Okay, so what is XML? So, meron tayo dito. So, pag sinabi natin XML, yan. So, it stands for Extensible Markup Language. And it is designed to store and transport data. So, ibig sabihin, pag XML yung gagamitin natin, more on, ang focus niya ay saan? Saan ang focus pag XML? Pa-type nga ako sa chat box. Yes, Jo Marie. So, sa data. So, hindi sa presentation, hindi sa design, okay, hindi sa kung ano man, pero sa data siya nakafocus. Okay? And sabi nga, it is designed to be both human and machine readable. Okay? So, maalin man, mapatao man yan or machine, so parehas nare-read. Okay? Okay, so why study XML? Okay, so meron tayo ditong figures. Yan, sabi nga, it plays an important role in many different IT systems. Okay, so yan, mahalaga siya. Kasi syempre, as an IT, so dapat alam natin bumasa nito, alam natin kung paano mag-code dito. Okay? And sabi nga, often used for distributing data over the internet. So tandaan nyo yung mga pinag-aralan natin last time, yung mga packets, ganyan. Di ba yung sa activity ninyo ng sa Wireshark, nakakatuwa siyang gamitin. Di ba? Sino naka-appreciate nung sa Wireshark? May
Okay, so tayo ay meron ding hands-on exam. So kaya dapat alam yon, baka kasi makasama. Ano, so, pag chinek ko yun, dapat malalaman ko dun kung sino yung nagtularan lang. Kasi each devices have different IP address. So kung gumawa ka ng iyo, so your activity, yan, so different from the other. So iba-iba talaga yung magiging sagot doon kasi magkakaiba naman kayo ng IP. So pero sino yung natuwang gumawa nun or mag-capture, and then nalaman natin kung ano yung sa TCP IP, okay, ang checksum, so yun yung mga words or terms na diniscuss ko last time. Okay, so nakita nyo ba na ganun pala pagdating sa network. Okay? Yan. And next is, sabi nga, it is important to have a good understanding of XML. Okay, so XML does not do anything. Okay, so wala siyang ginagawa. Sabi nga, this is self-descriptive. Okay, so paano pag sinabing self-descriptive? Yung mismong, kumbaga mauunawaan na siya, kaya nga 'di ba sabi, that is human and machine readable. Okay, so kumbaga mas mabilis natin silang maiintindihan. And yan, ito yung example natin here. Okay, so meron tayong note, meron tayong to, from, heading, body, at saka yung closing natin. Okay, so pag sinabi natin to or to, okay, so tatandaan, meron pa din tayong open at saka close tags. Okay, sabi nga ay, that is the recipient information. So kanino ba natin isa-send? Okay, so dapat palaging may kasamang ganyan. Okay, another, yan, sender information. Okay, sa sender naman, so syempre, kanino ba galing? From the word itself na from. Okay, so ayun yung, kumbaga dun galing yung message. And ang heading natin, okay, so heading, alam niyo naman kung saan nakapwesto sa heading, syempre sa upper part. So palagi, kasi nga, kung titingnan natin, ang hirap naman ng may message tayo tapos wala man lang heading, hindi natin alam kung para saan. Okay? And then, ang body. So ano ba yung gusto mong sabihin? Okay, so sa body natin yun ilalagay. Okay, XML versus HTML. So ano ba yung difference nila? Clear pa ako sa inyo? Okay, sige. Ayan, so sa XML, sabi nga, I was designed to carry data, yan, with focus on what data is. Okay, so sabi ko nga sa inyo, si XML, all about data lang siya. Sabi nga ay, yan, XML does not use predefined tags. Paano pag sinabi natin predefined tags? Okay, so yan, yung example natin dyan ay yung paragraph, H1, table. Okay, so yan, kumbaga hindi gumagamit niyan si XML. Okay, sabi nga, the XML language has no predefined tags. Okay, HTML works with predefined tags such as paragraph, header, table, etc. So lahat naman, identify ninyo kung alin yung sa HTML tags. So kumbaga meron talagang ginagamit, and each tag ay merong usefulness, or merong proper function. Okay, and sabi nga, with XML, yan, the author must define both the tags and document structure. Okay, while HTML, yan, was designed to display data with focus on how data looks. Okay, so ibig sabihin, ayan, si XML, more on data lang siya. So wala siyang pakialam kung ano maging itsura niya. Pero si HTML, kasama yung design niya. Okay, so tandaan nyo nung first year kayo ay nag-HTML.
Okay, so yan, sabi nga, XML is extensible. Okay, from the word itself, extensible markup language, most XML application will work as expected even if new data is added or removed. Okay, so kung ano yung itsura niya, so kung ano yung kailangan niyang mag-appear, so yun pa rin siya. Okay, and yan, sabi, XML simplifies things. Okay, so kagaya ng data sharing. Okay, so pwede nating i-share yung XML natin or XML file natin. Okay, pwede din tayong mag-transport ng mga data na yon. And yan, pwede din siya pag nag-change tayo ng platform na ginagamit. And yon, ang pinakamahalaga din ay those data are always available. Okay, clear pa? Okay, sige. Yan. And, natandaan natin, sabi nga, how can XML be used? So, paano nga ba ginagamit si XML? Okay, una, sabi nga, often used to separate data from presentation. Okay, so pagdating kay XML file, so separate yung magiging file ninyo. So parang ang mangyayari is tatawagin na lang natin siya. Okay? So, kayo naman ay marunong ng mag-program, kaya alam na ninyo kung paano ba yung magiging process. Okay? And used in many aspects yan of web development. So, kalimitan, di ba, pag may data tayo, tinatawag na lang natin. So, hindi natin isinasama dun sa mismong program natin. So, doon naman na kayo naturuan ngayon. Kasi dati, di ba, kunwari sa isang file, nandun na yung lahat ng code. Pero ngayon, yan, pwede nating parang mag-compose tayo ng different files and tatawagin na lang natin kung alin yung need natin. Okay? Ayan. So, XML separates data from presentation. Okay? It does not carry any information about how to be displayed. Okay? So, kung sabi ko nga sa inyo, kung anong magiging itsura niya, yun na siya. Okay? Okay lang sa kanya. Yan. Sabi, the same XML data can be used in many different presentation scenarios. Okay? So, pwede natin gamitin so yung data na yon basta related pa rin kasi baka maya ang piliin nyo ay pang supermarket for example tapos ang more on technical naman pala or more on computers yung ibebenta. Okay, so dapat related pa din. Yan, sabi nga, because of this, yan, with XML, there is a full separation between data and presentation. Okay, so tatandaan yun ha. And yan, sabi nga, XML separates data from HTML. Okay, in displaying data in HTML, yan, do not edit the HTML file. Yan, when the data changes. Okay, so tatandaan natin, so we don't have to edit the HTML file. So, yan. And then, sabi nga, with XML, the data can be stored in separate XML files. Okay? And with a few lines of JavaScript code, you can read an XML file and update the data content on HTML page. And more flexibility, no need to load the data often in the browser. So kung tatandaan natin, pagdating kay XML, pwede naman tayong mag-update, pero hindi na siya kagaya ng iba na lagi natin siyang ilo-load. So kung mag-a-appear naman na siya. Okay? Ang daming natugon dito na amen. Okay, so naririnig nyo ba? Okay, so baka mas maingay pa to sa akin. Pasensya na kayo. Okay, so yan. Next natin. Okay, XML3. Okay, so background lang yun. So mas malakas pa rin naman ang boses ko kasi sa mga manok. Tama. Okay, pangtinda na nga. Ako, hindi nga to akin sa kapatid ko. Okay, yan. Sige. Okay, XML3. So, tatandaan tong XML3 kasi possible tong makasama sa exam natin. Okay? Okay, so we have here the root element. Example, yung bookstore. Okay, so kasama sa kanya,
Ayan. Yung element, syempre, ano bang content ng bookstore? 'Di ba? Meron tayong book. Ano, so books. Bookstore kasi siya, 'di ba? And ano yung possible na maging categories niya? We have here, ano yung categories according sa dates, for example, o kaya ay according sa ah, um, kung ano bang klaseng book yon. Ano, kasi 'di ba sa bookstore meron tayong ah, kunwari ay sa different subjects, mathematics, science, ganyan. So, ano bang category meron sa kanya? Okay, and meron din sa kanyang another elements din. Ano, kasama siya. Kasama din yung title. Okay, ayan. Ayun, sa title, connected din siya sa language. Ano, and then, author, sino ba yon? Year, okay, at saka yung price niya. Okay, so kung titingnan natin, kumbaga naku-consider natin. And then, ano yung text niya? For example, we have here the Lost Hero. Okay, kaninong author yon? Sinong author doon? For example, si Rick Riordan. Okay, and ang year na is 2010. At ang text niya, ay ang price niya is 500 pesos. Okay, so tatandaan ninyo yung itsura ng XML3. Ano, so ang consideration natin dyan ay ano, so root element, meron tayong root element as well as the elements. Ano, and ano ba yung, we should identify what are those elements. Ano, so kagaya ng title, author, year, price, category. Ano, so, ayan, so titingnan natin, andyan na lahat. Okay? And sabi nga dito ay, yan, XML documents are formed as elementaries. Okay, so for example, nandito sa right side ninyo. Ano, we have the root, okay? Okay, as well as the child. Tapos sa loob niya may subchild pa. Okay, don't forget again the close tag. Ano, okay, close tag lang yung tawag natin or tags pa din. Pero hindi naman siya yung mismong tag. Okay, so dito kasi kay XML, gagamitin ninyo kung ano yung gusto nyong gamitin. Unlike ng HTML na identified kung ano ba yung tags na gagamitin. Okay? Pero mahalaga si root. Okay? Yan, sabi nga, an XML tree starts at a root element and branches from root to child elements. Okay, so yan. Mahalaga din to. Ano, so, pag nag-start tayo sa root, meron tayong child, meron tayong subchild. Okay, all elements yan can have yan sa sub-elements or yung child elements. Okay, so example natin is self-describing syntax. Okay, so, ayan. Automatic na to. Ano, so, ito bookstore. Ano nga ang bookstore natin? Patay pa ako sa chat box. Yes, root element. Okay? Saglit lang. Saglit lang, guys. Okay, so let's proceed. Ayan, so root element si bookstore. Okay, so ano yung book category niya? Fiction. Tapos ang title lang niya ay English or language yung lang. Ano yan? The Lost Hero. Tapos ang author niya ay si Rick Riordan. Tapos ang year ay 2010. Ang price is yan, 500 pesos. Okay, so yan yung example no self-describing syntax natin. Okay, so yan. Pag sinabi, itong XML version, ayan yung prologue natin.
si bookstore, root element. Yan, start of the book element. Okay, so ito. Nasaan pa muna sa lamin? Yan, child elements of the book. Okay, so ma-identify nyo naman siya guys pagka, depende sa pagsulat. 'Di ba? Kung titingnan nyo, si prologue at saka si root element yung magkatapat. And then, nung nag-start na tayo ng element, okay, so nag-indent tayo ng konti. And then, pagdating sa child elements, nag-indent naman ulit tayo. Okay, and then closing tag of the book element. At saka, closing tag of the, ayan, book element pa din siya. Okay? So, nakita nyo naman. Bookstore element pala. Okay, so, yan, nakikita nyo naman, no? Okay, so pag sinabi natin prologue, yan, sabi nga, defines the XML version and the character encoding. So dapat lagi nating lalagyan ng ganyan kasi possible na baka hindi gumana ang program natin or yung code natin pag walang ganyan. Okay, so yan yon. Okay, so kalimitan naman yan yung ginagamit palagi. Okay, and yan, same with HTML, it has yan, opening and closing tag. Okay, so kagaya na sinabi ko din sa inyo kanina, yan, pag may open, meron tayong close. Okay, and we have also here the syntax rules. So bakit mahalaga ang rules? Kasi para hindi tayo mapahamak. Okay, so baka kasi ginagawa natin tas hindi naman pala pwede or hindi naman pala possible. So kaya dapat aalamin natin what are the rules pagdating kay XML. Okay, una, yan, sabi, must have a root element. Okay, so syempre, hindi naman tayo makakapag-start kung wala tayong root element. Kasi pagdating kay child at kay subchild, it focuses on the root element. Kaya dapat, we should provide, yan, the root element. Okay, yan, sabi nga, must have a closing tag. So once na mag-open kayo ng tag, yan, magpo-close pa din dapat. Okay, so part siya ng rules, kaya dapat alam natin siya and i-apply natin siya. Yan, sabi nga, tags are, yan, case sensitive. Okay, so pag sinabi natin case sensitive, aware na naman kayo dyan. So kung small letter lahat yung ginamit nyo, so small letter lang. Pag naman sentence case, so edi yun, sentence case lahat, or pag naman all capital, edi all capital lahat. Okay? And sabi nga, elements must be properly nested. So kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, si prologue, at saka yung si root element ang magkatapat, and then indent tayo ng isa for the child, and indent tayo ng another one pagka kay subchild. And sabi nga ay attribute values must always be quoted. Okay, so mahalaga siya. Okay, entity reference. Okay, so when we say entity reference, yan, some characters have a special meaning in XML. Okay, so 'di ba sa HTML we have reserved words. So may mga words na hindi natin pwedeng gamitin. Okay? Okay, sabi nga, yan, ang tawag dito, less than. Okay, inside a XML element will create an error, yan, because the parser, yan, interpret it as a new element. So lahat ng ilalagay natin dito kay less than and greater than na figure or sign, so may meaning siya. So kaya hindi natin siya pwedeng basta-basta piliin. So sa tags kasi siya ginagamit. Okay, sabi nga, to avoid this, yan, replace the less than with an entity reference. Okay, so kagaya nito. Okay, example. Ayan, meron tayong, kumbaga, and yung ginamit natin. Okay, ang LT natin ay less than, ang GT ay greater than, ang amp natin ay ampersand, ang apos natin apostrophe, at ang quote natin ay quotation. So yun yung pwede niyang maging meaning.
Okay, so we have also comments, ano, so everywhere naman, we have comments. Ano, bakit ginagamit ang comments? Para ma-identify natin ano bang part ng code ito. Okay, so para mas maintindihan natin si code. Ano, hindi naman siya lalabas doon sa mismong output. Ano, so sa code lang siya lalabas. Okay? Okay, so yan, ang pag susulat ng comment natin ay ganito pa din. Ano? Ito ay sa multiple, ano, pagka HTML. Ano yung tsura niya? Okay, so preserves white spaces. Okay, sabi nga, XML does not truncate multiple white spaces. So, HTML truncates multiple white spaces to one single white space. Okay, when it comes to naming element, okay, so sabi nga ay, yan, everything from the elements start to the elements end. Ano, so, kumbaga, it focuses doon. Ano, so dapat pag nag-start tayo, i-end natin siya. Okay, an element can contain text, attributes, or combination of both. Okay, so tatandaan natin. Ano, so meron siyang text, meron siyang attributes, at saka yan, combination ng dalawa. Okay, when it comes to naming rules naman, ano, so kanina syntax rule yung pinag-aralan natin, ngayon naman is naming rules. Okay, number 1, element names are case sensitive. Okay, naulit ko na yan kanina. Ano, so kung ano yung ginamit nyo sa una, hanggang dulo, yun na. Okay? Okay, so element names must start with a letter or underscore. Okay, so kagaya din naman siya ng ibang mga programming languages. Ano, so hindi din siya pwedeng mag-start ng number. Ano? Yan, element names can start with letters XML or XML na malalaki or XML na basta, kahit anumang sulat ng XML, hindi pwede. Okay? Yan. Can contain letters, digits, hyphens, underscore, and periods. Pero, pwede naman siya, pero sabi nga ay mag-start lang palagi sa XML name kay underscore at saka kay letter. Okay? And sabi nga, yan, cannot contain spaces. Okay, so gusto niya dikit-dikit, ayaw niya ng space. Okay, sabi nga, any name can be used, no words are reserved except XML. Okay, so yan, ang pag kay XML, ano, so ang reserved word na lang ay yung word na XML na kahit anong sulat, ano, kahit anong structure ng sulat. So, XML, hindi siya pwedeng gamitin. Okay, best naming practices. Okay, create a descriptive names like person, first name, or last name. So, yan. Acceptable naman to. Okay, create short and simple names like book title, not like the book at the title of the book. Okay, so kung magagawa naman natin ng paraan na simple lang yung ano, kasi kaya din yung mali nito, minsan may nagkulang na letter, kata-type, o kaya minsan malaki pala yung letter H, hindi naman pala dapat. Okay, so dapat simple and short lang tayo when it comes to the names in XML. Okay, ang dash natin, yan, sabi, if you name something, yan, first name, some software may think that you are subtracting, yan, name from the list. Okay, so bawal tayong gumamit. Ano, so pagdating sa naming natin, we should use only the, ano lang gagamitin? The underscore. Ano, so yan, possible lang siya. Pero yung other symbols, ayun, so hindi siya pwedeng gamitin. And that natin, yan, sabi nga, if you name something, ayan, first, that name, some software may think that name is a property, yan, of the object first. Okay, so sabihin ay, ang arte naman po, ma'am, ni XML. Pero, yun kasi yung rule sa kanila. Ano, so yun yung susundin natin. Okay, naming styles. Okay, so these are some example. Okay, so we have here the lowercase. Ano, so lahat maliliit ang letters. Uppercase naman, di syempre malalaki. Pag may underscore, okay, so yan, nakikita naman natin. Pascal case or yung sentence case natin. Okay, so ayan, uppercase, first letter in each word. And ang camel case natin ay uppercase,
yan, first letter in each word except the first. Okay, so know the difference of the Pascal and the camel case. Okay, clear pa tayo? Okay, sige. Okay, XML attributes. So, tatandaan natin, pag sinabi natin XML attributes, okay, so XML elements, yan, can have attributes just like HTML. Okay, and these are designed to contain data related to the specific element. Okay, so tatandaan natin, si attributes, ginagamit siya kay element which are related to the element itself. Ano, so hindi pwedeng ang ilalagay natin ay bookstore pero bench ang attributes niya. Okay? Okay, so for example, person, gender is equal to female. Okay? Or person, gender is equal to female. Okay, so ano yung difference ng dalawa? Ano yung difference ng dalawa sa presentation? Uy, andyan pa kayo. Sa chat box na lang. Okay, so yes, Ethel. Si Ethel lang yata ang estudyante ko eh. At saka yan si Sabina. Ano, ang hindi sasagot pag nagtanong ako sa chat box ay absent today. Okay, so yan. Kung titingnan natin, ano, so, ayun yung difference nila. Pero, sabi nga ay, yan, sabi, allows developers to extract certain elements in the file, yan, which has this kind of attributes. Okay, so possible naman or parehas naman sila pwede magamit. Okay, XML elements versus attributes. Okay, sabi nga, there are no rules yan, when to use elements and attributes. However, okay, here are some things to consider when using attributes. Okay, sabi nga ay, yan, pag elements, yan, can contain multiple values. Okay? Kay elements, pwede siya, pero kay attributes, hindi. Okay, can contain three structures. Pwede din siya kay elements, hindi din siya pwede kay attributes. Ayan, expendable for future changes. Pwede siya kay elements, hindi din siya pwede kay attributes. Okay, so kung titingnan natin, ano, so limited lang yung pwede kay attribute kasi attribute nga lang siya ni element eh. Ano, so nagdi-describe lang siya ng element. Okay, pag yun yung attributes ha. Okay. Next. XML attributes for metadata. Okay, sometimes ID references are assigned to elements. Okay, and then these IDs can be used to identify XML elements in much the same way as the ID in HTML. Okay, so yan, possible naman na pwedeng magamit pero yun, may difference pa din kasi sila. Sabi nga, an ID will make yan for each element. And when we say metadata, data about data, yan should be stored as attributes and the data itself should be stored as elements. Okay, so yan yung difference ng dalawa. Okay, so may tanong kayo? Wala naman po. J. Renz. Ma'am, nabibigyan lang. Ano yun? Napindot lang po. Napindot lang. Okay, okay. Sige, break muna tayo ng 10 minutes or 5 minutes. Ano, so, i-discuss ko naman yung sunod na lesson. Okay? Thank you. Okay, so ngayon ay 11:36. Ano, so balik tayo ng 11:50. Ano, uminom kayo ng tubig, umihi kayo, magmerienda kayo, 10 minutes lang. Okay, thank you. Ma'am, pwede pa mag-leave.
ka to sa'yo kagabi. Kakanta na eh. Kanta na eh. Bakit? May break lang. Napalom na ako yun. Gara. Pag malabo mata mo, mali ka na lang nilabasan mo. Ano ka? Nasagot daw siya. Hapakan mo. Leia, ganito si Leia. Iwan na lang. Hindi ko iiwan, tatago ko. Ano yung commercial yan?
July na. Board exam na hirap. Ay, good luck! Sabihin mo, ang ganda ng ayos nila, pati nails, pati eyelashes. May tubig kasi. Ganda ni Joey ate, grabe. Alam na nila kung paano ayusan, no? Boring natin na makeup ni Joey. Cute ng ano, no? Cute nails. Atin sa July 11 ta, nasa 7-Eleven. Masama na ako. Wow! Kita mo yung ano? No. Sinan ko sa'yo, about sa 7-Eleven. Tingnan mo. Tingnan ko yung pusang 1,000 tapos di mo tinitignan sinasan ko. Ako pala, magkakaano na Leia. Ano, gatsi ako ta. July 6. Ah, oo. 5 days na lang. Kasabay ng ano, gatsi ako ta. Hindi ka pinapasata? Hindi yan. Nakita ko na. Ika-contain niyo pa yung, hindi pa kasama yung mga ibang product. Oo, kasi nga hindi pa naman July 11. Kita ko na naman. Lugi naman nito eh. Yung pre-ren, yung ano. Yung ba to? Hindi, yung copy niya. Yung mini. Dahil di ka naging, ay gold pala, gold. Hindi ka naging gold. Oo. Ay, may giging golden na. Lugi eh. Ay, ka naman. Pwede po ma-picture. Diba ba na Dungeon Meshi? Hanggang episode 7 lang. Oh, may autism si ano eh. Oo, isa doon. Layos? Oo. Oo, pati kapatid niya. Tingnan si ako tana. Sura ko sa bahay niyo. Hindi yun nga yung basurahan. Yup. Ang pati kasi. Nakakatawa nga. At tingin ko magugustuhan mo yung isang karakter. Kapag siguro animated na. Ang hirap Yung masama tae. ang manga. May naglaban sila nung isa. Ang ginamit niya palinis na kubeta. Palinis na kubeta. May taing tumalisi. Malapit na mag 11:50. What the hell? Wala pa rin yung tubig. Text mo din.
Arte basura. Oo, ito. May klase na ako.
nandiyan ka na. Hindi pa nadating si ma'am. Pinalabas mo ko naman. Eh, sabi ni ma'am, ay, 11:50. Ay, ba't ka nag-tetatris? Nope. Ah, yan. Wala, yung... Rent mo, kuryente, wifi. Hindi ka nakaligo kagabi? Okay, good morning again. Okay na kayo? Okay, sige. Let's proceed again sa ating lesson. Nalaglag na ang sipon ko. Okay, so this is part of the chapter 3. And also, ayan, so more on, yan, data mapping and exchange naman tayo. Okay? Okay, so when we say data mapping, so that is the process of connecting a data field from one source to a data field yan, in another source. Okay, so this reduces the potential of for errors. It also helps standardize your data and makes it easier to understand your data. Ano, so ito yung usefulness ng data mapping. Okay, and in this presentation, yan, ang pag-aaralan natin is XML, yan, DTD, yan, XSD, at saka yung parsing XML documents. Okay, sabi nga, how does an XML processor check your XML document? Clear naman sa inyong boses ko, kahit may manok, may electric pan. Okay, sige. Baka kasi maya-maya hindi pala, ano, sasabihin niyo sa akin pag hindi clear, okay? Okay, sabi nga ay, how does an XML processor check your document? So, una, sabi nga ay, we have the syntax rules. Ano, sabi nga, checking that your document is well-formed at saka checking that it's valid syntax check, yan, your XML, either in XML, DTD, or XSD. Okay, so mahalaga yon, hanap. And kasama din, sabi nga ay, why do we need an XML validator? Bakit nga ba natin kailangan? Okay, sabi nga ay, this is used to syntax check your XML. Ano, so by the use of XML validator, siya yung magtitingin or siya yung mag-a-identify. May error ba dito? May hindi ba possible gumana? Or may mali bang nagamit? Okay, so yan. Kaya mahalaga si XML validator. And sabi nga, the errors in XML documents will stop your XML applications unlike HTML browsers. Okay, so kung sakaling may error, so mag-stop siya ng execution. Yan, XML DTD or document type definition. Okay, so ano kayang meron dito? Okay. Okay, so pag sinabi nating document type definition, sabi nga doc type ang document, then yan, by element ang tag. Okay, so ano yun? Sabi nga ay doc type ang document. Okay, so alam niyo naman ang doc type, di ba? Pero sabi nga ay by element ang tag. Okay, so i-check natin, sabi nga ang XML for data lang, then magkakaroon ng output. Yan, if magko-connect with HTML, kung saan ang HTML ay for display, or how the data should be presented while XML is what data is. Ano, so tatandaan natin ha, pag XML ang pinag-uusapan si data, pag HTML kung paano siya magdi-display.
Okay? So, yun yung difference ng dalawa. Kasi kalimitan, doon nalilito. Pero, tatandaan natin, pagkukonikin natin si HTML at saka si XML. Okay? Yan, sabi nga, the purpose of DTD is to define the structure of an XML document, yan, and a list of legal elements. Okay, so tatandaan natin ha, so ang kailangan niya is, yan, i-define yung structure ni XML. Okay, so kanina naman diniscuss natin ano ba yung structure ni XML dapat. Okay, yan, a DTD can be added in XML by separate documents or they can be built into an XML document using the special element named doctype. Okay, so kaya kanina 'di ba sabi natin para saan ba? Okay, so DTD kasi, so gagamitin natin yung doctype element natin. Okay, so i-add natin siya kay code. Okay, here's the example. Okay, so kung titingnan natin, same pa din naman si prologue natin. So pero may ini-add tayo. Okay, kasama na dyan ng style sheet, type, may kasama ng CSS. Okay, and yung href natin, so another document si CSS1.css. Okay, and nag-add tayo ng doctype document. Okay, so kasama dyan ang different elements, the document, heading, at saka yung message. Okay, so content ni document. Okay, nandiyan dyan ang heading. Yan, hello from XML. And also the message, this is an XML document. Okay, sabi, meanwhile, yan, here is an XML document referencing an external file note.dtd. Okay, so yan, may example tayo dito. Ayan, so sa XML document, titingnan natin kung ano yung difference nila. So pag kay XML, palagi siyang nag-start kay XML. Yung prologue niya, hindi nyo dapat kakalimutan. Okay, so kasama na dyan ang note, yan, to, from, heading, body, tapos ang closing tag natin na note. Okay, pero pag kay notepad or note.dtd, okay, so eto lang yung kailangan natin. So si XML at saka si DTD, so they should have separate codes. So tatawagin lang natin siya. Okay, so anong content ni doctype note? Okay, nandiyan yung different elements na kailangan. Okay, ang element note natin, nandiyan ang to, from, heading, at saka yung body. Ang another element natin, or yung content natin is, yan, so to, from, heading, at body. And kung mapapansin natin, tinawag natin kay XML document si note.dtd. Okay, so para ma-read. Okay, so anong meron sa kanya? Okay, kay DTD tayo ha. Okay, so una, yan. So palagi, pag doctype ang pinag-uusapan, mag-start tayo kay doctype. So defines that the root element of the document is note. Okay, another is, yan. So yung element, yung start ng element natin defines, yan, that the note element contains 4 elements. So ano yun? Yun yung to, from, heading, at saka yung body. Okay? Ito yon. And then, ito naman sa loob, yan, sabi, defines the elements to, from, heading, and body to be type of PC data. Okay, so when we say PC data, yan, parseable, yan, text data. Okay, so nagets si DTD. Guys, yung hindi umattend sa klase, wala yung isasagot. Okay. Okay, next is XSD. Okay, schema definition. XML schema definition. So, ano namang meron sa kanya? Yan, so this is another way of validating XML documents. Yan, is by using XML schemas.
Okay, and it is referred to as XML schema definition that describes the structure of an XML document. Ano, so tatandaan natin si schema document, so nagba-validate din siya. Ano, so ang chine-check niya ay kung okay ba yung structure ni XML document. Okay, and it is used yan in most web applications yan as a replacement for DTDs. Yan, for it is extensible to future additions. Yan, that is richer and are more powerful than DTDs. Okay, so mas advanced si XSD. Okay, and sabi nga, it is written in XML and support data types and namespaces. Okay, so we have here the simple elements. Okay, a simple element in an XML element that can contain only text. Yan, that cannot contain any other elements or attributes. Okay, so tatandaan natin, pag kay XSD, so more on, simple lang siya. So more on text yung content niya. And sabi nga, has a lot of built-in data types such as, okay, nandiyan ang string, decimal, integer, boolean, date, time. Okay, so kasama dyan sa strings, ayan, yung mga names natin. Ang first name, middle name, last name, okay, so nandiyan dyan. Pag sinabi naman nating decimal, number din siya. Okay, so sa integer, number din siya. Pag boolean naman, true or false. Sa date, syempre, date. Tapos sa time, edit time. Okay? Clear? Clear pa? Okay, sige. Yan. And next is, yan, sabi nga, the syntax for defining a simple element is, yan, nandiyan siya, XS element name is equal to, so naka-quote siya, sa double quote. Okay, then, dahil different na yung type, so separation niya is space. Okay, so pwede din natin gamitin tong backslash, tapos saka pa yung greater than, para hindi na din tayo maglalagay ng end tag. Okay, so possible din to. Okay, example. Okay, last name, Agdon. Okay, and then ang age ay 25. Okay, date born. Okay, so December 27, 1996. Okay, so ang excess element natin, okay, so nandiyan na ng last name. Okay, anong klaseng type ba yun? Okay, syempre, string, kasi word naman yung kailangan natin. And then, ang age natin, syempre, integer, kasi hindi naman siya pwedeng mag-decimal sa age. And then, ang date born natin, ay di yun, date ang nakalagay. Okay. Okay, so we have here, again, the simple elements. Okay, so simple elements, yan, may have a default value or fixed value specified. Okay, so kung titingnan natin kanina, pagdating kay XML, wala naman siyang specific na kailangan or na tag. So pagdating naman kay DTD, so ang mahalaga lang sa kanya, naka-doc type siya. Okay, pero pagdating dito kay schema, document, so meron na din tayong consideration. Kaya huwag kayong malilito dun sa mga rules na meron sila. Okay? Ayan, so a default value is automatically assigned to the element when no other value is specified. Okay, so alam naman natin yung default value. So sabi nga ay, automatic siyang na-assign pag wala tayong pin-provide na value. Okay? Example, excess element name, color. Okay, so type natin ay string. Okay, ang default natin is red. Okay, so a fixed value is also automatically assigned to the element and you cannot specify another value. So pag sinabi natin default, automatic na siya. Fixed value na siya. Okay, so hindi na siya pwedeng baguhin. Pero na lang pag binago natin sa code. Okay, so ang fix natin, yan, pag default pala, yun yung automatic na lalabas pagka tinawag natin sila. Pero pag fix, hindi na siya mababago. Okay, so that's the difference. Okay, simple elements, yan, cannot have attributes. Okay, so pagdating kay XSD, si simple elements, so hindi na siya
yan, nagkakaroon ng attributes. Okay, if an element has attributes, yan, it is considered to be a complex type. Okay, so pag sinabi natin complex type, hindi siya simple. Ano, so medyo, kumbaga sa mathematics, parang nakakalito na siya. Complex ano, so unlike the simple one na pag sinabi ko to sa inyo, automatic, nag-gets nyo kaagad. Okay? Yan, the attribute itself is always declared as a simple type. Okay, so attribute itself daw, yan, lagi siyang nadideclare as simple type. And sabi nga, the syntax for defining an attribute is, okay, so tatandaan natin, pag magdi-define tayo ng attribute, okay, so XS, attribute name, XXX, okay, ang type natin is, for example, ay YYY. Okay, example, last name, ang language natin is English, Efron. So, last name. Ang attribute niya ay English pa din. Ano? Tapos, ang type niya is string. Okay, so sa complex elements naman tayo. Okay guys, okay pa ba kayo? Nakakahinga pa. Okay, so mahalaga tong dinidiscuss natin ha, kasi kasama to lahat sa exam. Ano? Okay, so kaya dapat ma-discuss natin. Okay? Para bukas, activity na lang tayo. Okay? Sa Google Classroom na lang din. And yun, kay Sir Charlie na lang ulit kayo pumasok. Pero please naman, ano gagawin pa din yung activity natin during our time. Okay? Clear ba yon? Yes po. Okay, so yan, let's proceed. Ano, so complex element naman tayo. So when we say complex element, so an XML that contains other elements and or other attributes. Okay, so sabi ko sa inyo, complex, medyo nakakalito na. Ano, so pwedeng ang maging content na is, yan, other elements, also other attributes. Ano, so madami ang pwedeng maging content pag complex elements yung pinag-uusapan natin. Okay, there are 4 kinds of complex elements. Yan. Una, empty. Okay, so example natin, product PID, okay, is equal to, ayan, so 1, 3, 4, 5. Okay, so yan ha, pwede siyang maging ganito. Okay, o kaya naman, yan, contains only other elements. Ano, so dito, kay complex elements, okay, so sa employee, meron pa siyang content na first name at saka last name. And yan, sabi nga, contains only text. Okay, food type is equal to dessert. Ano yung dessert na yon? Di ice cream. Okay, and contains both elements and text. Okay, so we have here the description. Sabi nga, it happened on. Okay, pero dahil nga, both ay elements at saka yung text. Anong date niya? Okay, so date lang, which is English. Okay, 03.03. Date nga pala to. Okay, March 3, 1999. Okay, so yan. Okay, so possible na pwedeng maging ganyan pag complex elements yung pinag-uusapan natin. Okay? Also, parts ni complex elements, meron tayong example. Sabi nga, we will define the complex element, XML element employee. Okay, so for example, employee, meron tayong first name at saka meron tayong last name. Okay, so the employee element can be declared directly by the naming element. Okay, so kung titignan natin, ano, so identified naman na agad siya na siya yung sa employee. Okay, so pero, ito i-check nga natin. Okay, so pag medyo complex na siya, ano yung mangyayari sa kanya? For example, yan, XS element is equal to employee, XS complex type, yan, XS sequence. Okay, so sa loob nun, nandoon ang first name at last name. And we have also identified the data type to be used. Ano, so mahalaga siya. Okay, then meron tayong closing ng sequence, meron tayong closing ng complex type at saka yung sa element.
Okay, clear ba yon? So, kay complex elements, ito yung pwedeng maging content niya. So these are some examples lang naman. So, pero pwede pa din kayong gumamit ng iba. Part also ni complex element, nandiyan yung, cannot have contents, only attributes. Okay? So, paano pag sinabing contents? Anong example nga ng content natin? Guys? Pwede sa chat box. Yan, nakakatulog na ang O6. Guys, nasa na kayo? Ayan, nandiyan pa naman. Okay, so let's proceed. So hindi na kayo matanong eh. Okay, so yan, sabi nga, an empty complex, element cannot have contents. Okay, only attributes. Example natin, product, prodid, okay, is equal to 1, 3, 4, 5. Okay, so nandiyan, sabi nga, it is possible to declare the product element more compactly. Okay, so yan, pwede natin itong gamitin. So excess element, name, product. Okay, so complex type na. So sa loob nun, nandoon yung attribute. Okay, ang type na is positive integer. Okay, so kung titingnan natin, na-identify natin or pwede nating ilagay na positive siya. So, ibig sabihin, ang pwede lang na ilagay na integer sa kanya is positive. Okay, so hindi yung negative. And don't forget the close tags. Okay, so another, we have the indicators. Yan, sabi nga ay order indicators are used to define the order of elements. Okay, so nandiyan ang tatlo. Okay, we have the all, we have the choice, at saka we have the sequence. Okay, so when we say all, so it specifies that the child element can appear in any order and that each child element must be once. Okay, so tatandaan daw natin, sabi nga ay, si child element daw, mag-a-appear dapat siya in order, pero each child element must occur only once. So, isang beses lang siya pwede mag-appear. Okay, so example. Okay, so we have here the element name person. Nandiyan dyan ang complex type natin. Tapos all ang ginamit natin na indicators. Okay, so nandiyan dyan din ang first name at saka yung last name. Okay, so now the difference. When we say choice naman, yan specifies that either one child element or another can occur. Okay, so choice, may pagpipilian tayo dapat. Anong meron? Okay, so papalitan lang natin yung indicator natin ng choice. It's either the employee or the member.
Okay, so maalin lang dyan. And then, ang sequence natin, yan, sabi nga, specifies that the child elements must appear in a specific order. So, sequence, syempre, kung alin dapat yung nasa una, yun yung mauuna. Okay? Ayan. So, ang indicator natin ay sequence. Okay? So, alin ba dapat ang mauna dyan sa dalawang yan? Okay? Clear? Clear yung pag na-discuss ko? Sana tunay yan ha. Hindi yung puso lamang. Okay? Kasi, gagamitin nyo kasi talaga to. Ano? So, yun. Balik tayo. Another. So, konti na lang to. Yan, parsing XML documents. Okay, so, when we say parsing documents, okay, so we should, yan, define complex element using an XML scheme. Okay, so the following code fragment parses an XML document into an XML DOM object. Okay, for example, if window dot, yan, XML HTTP request, okay, so meron tayong comment, XML HTTP equal to new, yan, XML HTTP request, else, okay, yan, code for IE6, IE5, okay, so new activation, new ActiveX object, okay, so that is the Microsoft XML HTTP, okay, so huwag kakalimutan ang closing tag. Okay, so kasama dun ang open get books.xml equal to false. Okay, so kung titingnan natin, meron tayong mga links dito na nakalink. Okay, so yun dapat yung susundin natin. Okay, so pag sinabi nating XML DOM, it defines a standard way of accessing and manipulating XML documents. So pag sinabi nating parsing XML documents or yung sa XML DOM, so dapat alam natin kung paano ma-modify yung isang XML document. Okay, sabi nga, views an XML document as a tree structure. Sabi nga, all elements can be accessed through the DOM tree. Okay, so yan, dahil nga siya ay sa XML DOM, so may modification na nangyayari, so dapat nakakapag-modify. Okay, their content, text, and attributes can be modified or deleted, and new elements can be created. Okay, so possible yon. And yan, the elements, their text, and their attributes are all known as nodes. Pag sinabi naman natin HTML DOM, yan, defines a standard way for accessing and manipulating HTML documents. Okay, so dito naman kay HTML, ang focus niya is si HTML. And sabi nga is, yan, all HTML documents can be accessed through HTML DOM. Okay, so may question. Uy, kayo ba igising pa? Wala nang tanong. Okay, sige. Yan. Mag-start tayo ng quiz ng 12:30. Okay, so may isa pa tayong i-discuss pero tatry ko kung madi-discuss ko bukas. Kahit online lang din. Okay, pag hindi naman ay di gagawa natin ng paraan. Pero babasahin na ninyo kasi kasama siya sa exam. Okay, sige. Ayun yung, nga ba yung lesson na yun? Wait lang. Ang lesson natin na sunod ay XML HTTP request. Ayun naman ay 15 slides lang. So babasahin na, itatry na. Meron kasi din doon na activity. So pero bukas yun nagagawin yung activity. Sa class natin. Okay, clear? Okay, so pag nag-quiz tayo mamaya, naka-join pa din dito. 15 minutes lang naman yung quiz ninyo, kaya kayang-kaya nyo na yun, ha? Okay, sige. Magbasa-basa muna. Mabilis lang yung exam. Thank you.